Okay. So, akala ko okay. So, akala ko is tawag nito, nahihilo lang. Pero ito na, no. So, di ko alam kung anong magnitude na lindol ito. Dito tayo ngayon sa may ground. So, yan ang mga tao. Actually, ano siya, sa mga gusaling ganito, yan o, gumagalaw naman yung mga niya, ang tawag dyan. Pero alam ko na design talaga tong mga gatong gusali para hindi sira. Kita nyo ba? Te, relax lang te. Te. Relax lang. So ito mga gatong gusali, design to. Akala ko sobrang pagod sa trabaho. Akala ko sobrang puyat. Ganun no, like ganun talaga no. So akala ko ay nahihilo na. So yun, lindol pala. Ayan o, gumagalaw. Ayan, bilang ha. Ano siya? Parang duyan. Ayan. Parang duyan siya. Diba? So, yung gantong ganap, to? Design talaga to para sa ano lang, yayanig. Pag may mga yanig na gaya nito, parang magdodoyan lang siya, magsiswing. Ganing gani. Sabi mo dito magkasayaw. Sabi ko dun sa mga Ayan o. dito kayo. Dapat dito yan sa Diba? Gumaganon lang yung Ito na building. Hindi ko alam kung pangalan na building na to. Gumaganon lang siya. Hindi siya tawag na ito. Diba? Ang ganda kasi wala siyang walang masyadong shock. So, yan, Davao City ha. Sa totoo lang, naniniwala talaga kami. Isa to sa proof na ang mga Duterte hindi yan sila basta-bastang nag-i-issue ng building permit na nga hindi makita yung solid na pagkagawa, yung plano, yung tawag diyan. Basta sinusuri talaga yan ng mga engineers namin dito. Kung yung pagkagawa ba ay di ba? Kung yung pagkagawa ba ay solid, so or pulido, no? Or okay ba yung one? So sana walang kumbaga pa, dapat walang back job kasi buhay ng tao nakasalalay. So good thing sa Davao City ay Duterte talaga the best, no? Kasi ang dami nating mga no? For example, nung sa Baguio City, di ba? Pero ang lakas kasi ng lindol na yun Pero ang dami naman din ng lindol dumaan dito sa Davao City. Pero ayun, ang galing na. So na-experience natin to na dito tayo sa ground, dito tayo sa pinaka location. May tao pa nga sa taas yan yan, may tao pa dumunga pa siya sa baba. So ibig sabihin yung mga yan, sanay na yan dito sa mga gantong gusali. Kasi yung ganto is talaga siya designed para sa lindol. So far, kita yung mga tao, kalmado lang, relax lang. I mean, hindi pala lahat relax, normal. May mga high blood, may mga tawag nito, sakit sa puso, no? So taranta, nervyos, so normal lang ho yun. Labasan ng mga tao kasi siyempre may aftershocks yan. Lalabas yan para i-check, no? Titignan kung wala bang mga cracks, hindi ba delikado. So ito may kinalaman to sa mga Dutertes. Kasi sa mga hindi nakakaalam dyan, sa mga hindi taga Davao, meron kaming dito, gusali din, condominium na nag-crack siya. Oo, nung nilindol. Tapos nung nag-crack, hindi na siya safe, no, para tirhan. Hindi man lahat na-crack, pero may mga portion na taga na-crack. So ginawa ni Tatay Digong, if I'm not mistaken that time si Tatay Digong yata ang pangulo nun. Ang mayor. So yan, dinimolish. Oo, yung condo, lahat yun. Ang tawag doon is parang 4,000 residences ba tawag doon. So I don't know, nakalimutan. Basta somewhere doon lang may sa may Ecoland banda sa may SM. So yun, kaya pala may parang mayroon kaninang parang langit-ngit tawag doon, yung
tunog ng ano ng mga ito yung parang sa gym nila. I mean sa ano pala basketball courts. Yung parang metal ba na maalag-alog. Kasi yun, ako'y parang nahilo na. Yan pala lindol. Lakas yun, no? Hindi ko ma-estimate kung ano yun. So siguro sabihin natin na sa mga 5 or 4 magnitude. So, yun na. Kasi dati, every time na may lindol sa Davao City na malalakas naman talaga lindol sa Davao City. Dami mga naigibang mga properties. Pero hindi sa Davao City ang mga properties na nasisira. Mostly sa Kitapawan, Digos, mga ganong lugar. Mga Davao del Sur. Pero dito sa Davao City, walang masyadong pinsala. Yun lang, yung crack lang sa mga establishment kagaya ng Gaisano Mall. So, every time na merong lindol, agad-agad ko itong pinupuntahan nang gustong makita kung ano yung ganap, no? Kung paano gagalaw aktual yung napakalakit dambuhalang gusali na gaya nito, di ba? So napakalaking gusali ho niyan. So kita nyo, gumagano-gano na siya, umaalog-alog. So kung hindi man to makitaan ng cracks o hindi man to makitaan ng pagkasira itong gusali nito dito, building, good job, no, sa may-ari nitong ano, condominium na ganito. Sino ba may-ari? Conson family. So ibig sabihin, commendable ang kailang magawa. Ibig sabihin, magaling sila. Tsaka ang mga tao dito nakatira panigurado sanay na sa mga lindol gaya nito, no. Pero syempre hindi pa rin napakampante. Sanay na sila sa lindol kasi nga matagal sila nakatira dito, tapos di naman ngayon lang to lumindol, no. Mas malakas pa ang lindol dito sa pagkakaalam ko. Like 7.1 magnitude, mas malakas pa sa nangyaring lindol sa Bogo City ng Cebu. Umiyak na sila, ma'am. Na-trauma sila. I don't know kung first time nilang ma-experience ang lindol. Pero syempre, ang yung abang lingkod, ano na tayo dyan, no? Tawag na ito, parang sanay na. Ano ba tawag dyan? Sanay na tayo. We used to it, Davao City, no? Prone ang lindol sa Davao. Maraming fault line dito. Tad-tad. So ano masasabi nyo, di ba? Alert lang, yan, ang ganda ng pasilidad dito pala, talagang may mga alarm. Pero syempre wala namang magagawang alarm na yan kung talagang substandard yung paggagawa ng gusali dahil nga sa kinurakot. Paano ba kinurakot? Kasi private government naman to, I mean private entity or property. So syempre pag hihingi ng ng clearance or hihingi ng permit ang mga private sector, so kagaya nito, okay, Mayor Duterte, gawa kami ng gusali dito, ganyan na building, kalaki, kahaba at kataas. So sabihin na sige, magkano ba? I mean, hindi kayo pwedeng ipitin na yan, no? Hindi kayo pwedeng, may wheelchair, hindi kayo pwedeng operate. Bawal yan. Meron kami lagyan, may lagay kami, Mayor, wag kang mag-alala, 1 billion sa'yo or 100 million. So talaga, sige, larga. So ngayon, parang kontraktor ba, no? So, para makapagpatayo ng proyekto, so babayaran. Kumbaga iipitin sila, papahirapan muna. Pagka nagbigay na ng cuts ng commission, automatic ang mangyari ay hindi na sila magtatrabaho ng maayos. Substandard na yung gagawin ng gusali. So syempre, ito for example, Consonhe, gagawin nila ay titipirin ang raw materials kasi para makatipid, di ba? Para kita pa rin tiba-tiba sa mga nila sa kalang negosyo. Pero dahil nga sa hindi ganoon ng Duterte, talagang ginawa nilang inayos yung yung standard ng gusali kasi buhay ng mga Pilipino ang nakasalalay dito. At hindi lang mga Pilipino, ng mga tao talaga. Kaya ang ginawa nila yun. Talagang dahil walang cuts o walang komisyon ang nakatanggap ng mayor ng Davao, ayun, gumawa sila ng gusali na napakatatag kaya nito, di ba? Kasi swing lang siya ng ganun. Ang ganda, very good. Good job Davao, good job Duterte. Di ba? Duterte pa rin, no? Kasi ganun lahat talaga. Kita mo ngayon ang administrasyon natin ni BBM, di ba? Kahit hindi siya nagnakaw, kahit hindi siya yung nagkaroon ng insertion, kahit hindi, pero lahat kasi may tuturo yan sa kanya, lahat yan babalik sa kanya, di ba? Love will lead you back, parang ganun. Kahit saan na mapunta ang toro, sa kanya pa rin ang babalik ang sisi at pagiging may sala. Kasi siya ang Pangulo. So same with Davao City, lahat dito. Duterte talaga ang mabibigyan ng credits. Kasi sadya naman talaga. And of course, Davao win you people. Kasi kami yung bumoto. Diba? Ang galing namin mga taga Davao. Kaya kayong mga hindi taga Davao, maniwala kayo sa amin.
Pag sinabing magaling yung leader, yung isang politician, magaling yan. So take it from us ng mga taga Davao. Subok na naming mamili ng mga politicians na talagang the best, no? Except lang kay BBM, pero hindi lang naman taga Davao ang nagpapanalo kay BBM, no? Milyon lang naman kami dito ang bumuboto. So stay safe taga Davao. Huwag pa rin pakumpiyansa.